Okay, so again, magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating lahat po, doon po sa aming pong mga taga-subaybay, aming mga masugid na tagapanood po ng programa ito, na kung saan po ay patuloy po natin ginaganap po ng every Thursday night, 7 p.m. Once again, nandito po muli tayo upang ganapin ang ipinag-uutos ng Diyos na patuloy na ipanghalap ang kanyang banal na salita. So once again, ito po ang programa niyo na Siloam on the Go, open and close parentheses, God's Order. Hashtag, make full proof of Godly ministry. Let us pray. Aming Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, muli, ngayon pong gabi, patuloy po kami na nagsusumamo po sa inyo. Pangunahan niyo po muli, Panginoon, ang gawain ito. Ikaw lamang maitaas at mapapurihan. Lord, gabayan niyo po ang bawat isa ng inyong mga lingkod na siyang, Lord, gagamitin niyo po sa gamito upang pamahagi, Panginoon, ang iyong banal na salita, Panginoon, sa bawat sangkatauhan, sa bawat aming makakapanginig, Panginoon, manunood po sa gabi ito, at sa mga manunood pa, Panginoon. Lord, akin pong dalangin na inyo pong pagpalain po ang mga tao na makakapanood po nito. At nawa, Panginoon, ay may mga matutunan. At sa mga matutunan po namin, Panginoon, ay amin pong ay pamuhay, lakaran po namin bilang mga anak ng Diyos. At sa mga nanonood, Panginoon, na hindi pa, Panginoon, ligtas, akin pong dalangin, Lord, na sila po ay iligtas niyo po, Panginoon, sa tiyak ng pahamakan sa impyerno. At Lord, dalhin niyo po, Panginoon, sa kaliwanagan, sa buhay na walang hanggan. Walang iba kundi sa banal na langit, Panginoon, na inyong pong tahanan. Panginoon, ngayon pong gabi sa aming pong mga kapatiran na wala pa, Panginoon, kasama po dito, pag-ingatan niyo po sila, at sila po ay makasama po muli namin, Panginoon, upang patuloy na isiwalat, Panginoon, ang ganitong programa, Panginoon, every Thursday night. Once again, Lord, ikaw po lamang ang maitaas po sa aming kalagitnaan. Anak ko ay aming ibinabalik po ang papuri at pasalamat sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon dahil bigyan naman po tayo ng pagkakataon para ganapin yung kanyang ministry na Siloam on the Go this night. Nagpapasalamat ako sa Panginoon for His sufficient grace sa buhay ko, sa love niya sa akin, at sa patuloy niyang guidance sa akin sa buhay ko. I thank God for giving me another year or another chapter of my life na alam ko hindi niya ako pababayaan at patuloy siyang nandyan para sa akin. I thank God for using me dito sa Siloam on the Go at saka sa kanyang ministry. And nagpapasalamat ako sa Panginoon for sa kanyang hindi pagpapabaya, especially bilang nanay at mother ng isang bata, ng baby. Napakahirap ng buhay sa pag-a-adjust from single to married life at saka isang parent. Napakahirap ng buhay, especially ngayong pandemic. Pero by God's grace, nalalampasan at patuloy pa rin ang buhay. Tayong mga Kristiyano, we are blessed because despite of all the trials and challenges ng buhay natin, we have God na malalapitan and we have God to trust. Diba? Ang mga tao sa paligid, they may fail us, but God will not fail us. Lagi natin tatandaan na doon pa lang na may Diyos tayong buhay, we are blessed. We are being loved by the Holy God. So, yun lamang po rin ng Panginoon. Amen. Amen.
Ayan, so again, sa lahat po na aming mga taga-subaybay, sa mga minamahal po namin, mga kapatiran, from other churches, of course. Ito po tayo at isa po ako ngayon sa binigyan ng ng tinatawag na pagkakataon o pang magkaroon ng special number, no? Sa gabi ito. Once again, ang awitin po ito ay originally composed from Divine Vision Bible Baptist Church. Yan. Ito po ay pinamagatan po ng Jesus Salamat. Practice lang. Amen, amen. Nagtatanong ang puso kong ito, may pag-asa pa. Kaya ako na makamta ang kasagutan. Ngunit nang ika'y makilala ko, ang buhay ko'y nagbago. Ikaw mismo ang dahilan nito. Jesus, salamat sa pag-ibig mo. Naligtas ay aking natamo. Jesus, salamat, minahal mo ako. Sa iyong lahat ay iaalay ko, Panginoon ko. Ngayon'y dinggin, damdamin lang ito, bawat tibok ng puso. Ikaw mismo ang mamahalin. Ngunit nang ika'y makilala ko, ang buhay ko'y nagbago. Ikaw mismo ang dahilan nito. Jesus, salamat sa pag-ibig mo. Naligtas ay aking natamo. Jesus, salamat, minahal mo ako. Sa iyong lahat ay ialay ko, Panginoon ko. Salamat, salamat, Jesus, salamat sa pag-ibig mo. Kaligtas ay aking natamo. Jesus, salamat, minahal mo ako. Sa iyong lahat ay ialay ko, Panginoon ko. Salamat,
Salamat. Salamat. Amen. Purihin ang Panginoon. To God be all the glory. Ayan, magtutuloy na po tayo. Yan. Yan po. At yan. Hindi po na tayo yan. Hindi po tayo magkapagtatagal pa. Ay, Gaganapin na po natin ang programa ko na nanggap sa gabi ito, ang Siluam Mondago, na ang ating pong pamagat ay walang iba kundi God's Word reveals the hidden. So, God's Word reveals the hidden. So, ngayon, dito po ay patuloy po kami patuloy po kami na namamanig po sa inyo mga kapatid, aming mga minamahal na mga kapatiran, ating pong mga minamahal na kaibigan, na kung saan po ay itong programa pong ito ay hindi lamang po basta ginaganap o ginagawa, because ang layunin po ng programang ito ay maabot po kayo. Okay? Saan man dako tayo ng Pilipinas, even out of the country, na kung saan doon po tayo nakalocate, no? So, ang gusto po namin po sa programa ito, of course, the Lord, no? Na lahat po ng amin pong mga tagapakinig ay maging bahagi po ng programang ito, no? At sa pagiging bahagi, ay may mga matutunan po tayo na kung saan ay maituturo po natin din sa iba, ano? So, gaya po ng mga kapatiran o ng mga mananampalataya, ay sa inyo po, kami po ay namamanhik, no? Na hindi lamang po tayo tagapakinig, but we are a doer of the word also, no? So, hindi lamang natin napakinggan siya, kundi atin pong ganapin o gawin din upang mas lalong ma-spread out, no? Yung salita ng Panginoon sa iba't ibang dako ng mundo. So again, sa gabi ito po, mga minamahal, mapapakinggan po natin ang ilang mga dahilan, ilang mga rason, ano, ilang mga paliwanag about po sa titulo po natin po sa gabi ito, na pinamagatan po nating God's Word reveals the hidden, no? So, yan po yung aanin natin, atin pong tatalakayin po sa gabi ito. So, bago tayo magdadako po doon sa atin pong gagamitin pong Bible verse, and books and verses, ay magbibigay lamang po muna kami ng ilang mga opinion, ano, as we go along in this program, ay kakwanin po natin muna natin kung paano po na mapapag-usapan po ng ating mga kapatid ang isang pong pag-uusap po sa gabi ito about doon sa topic po natin, ano. So, we do believe that every one of us ay makaka-relate, no? Makakaabot po dito. So, sa pag-uusap nito, na kung saan po ay maging pakinabang po sa lahat. So, again, mga minamahal, sa mga po natin sa Kasbaybay. Of course, so atin pong mga kapatiran, no? Na they are now on live streaming, no? Ay nawa maabot po tayong lahat, no, ng salita ng Panginoon. So again, Brother Ulan, as I said a while ago, no, ano pa yung inyong pag-unawa pagdating dito sa atin pong programa. So please, for your own opinion, pakibigyan mo ng ilang salita ang bagay na yan. Amen. So, ayan, nalaman po, start. So, napakaganda po ng topic natin sa gabing ito, na kung saan ay, kung paano po natin makikita ang isa pong, kapangyarihan ng salita ng Diyos, na kung saan ay kaya niyang i-reveals lahat po ng mga hidden na mga tinatago na mga lalo ng isang tao sa kanyang buhay. So tayo po mga lalo na sa ating mga mananampalataya, as we continue in serving God, we are walking doon po sa katotohanan, doon po sa truth na
binigay sa atin ng Panginoon. And that's why, kapag binasa po natin at nilakaran po natin ng salita ng Diyos, ito po makikita po natin that we should walk in the truth. At hindi po tayo yung mga hidden po natin na sinasabi, iniisip po ay ma-reveal po yan kapag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. So, kahit anong natin, anong pilit natin na i-secret lang na ay ayoko mo nang sabihin to, ayoko mo nang salitain to. Pero kapag nagbasa po tayo ng salita ng Diyos, na-burst out po natin, na-brought out po natin. For example po, kapag tayo po ay nasa isang nasa pulpito po tayo, kapag kumikilos sa atin ng Banal na Espiritu, napapaiyak na lamang po tayo na sabihin yung mga bagay na ginagawa natin sa harap ng Panginoon na hindi kaaya-aya sa harap ng Panginoon. So, yung po yung i-reveal na ang salita po ng Diyos kapag inintindi po natin, no, na napaka-powerful niya po na lahat po ng mga bagay na gustong ipalabas ng Panginoon sa atin, ilalabas po natin at sasabihin po natin. So dito po natin makikita yung topic po natin sa Luke chapter 12 verse 2, no? Na kung sabi po dito, for there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known. So, ito po kung babasahin po natin yung buong chapter ng Luke chapter 12, ay kung saan nagbigay po ng babala ang Panginoong Kristo sa maling doktrina ng mga Pariseo na kung saan ay meron silang mga hidden agenda, na meron silang mga tinatagong nais sapagkat kung ano man yung mga tinuturo nila, mga tinuturo ng mga Pariseo ito, ay meron po silang mga bagay na hindi sinasabi sa mga tao sa katotohanan. So kung sabi nga, sinabi ko kanina, kung tayo po ay nagtuturo po tayo sa katotohanan. So kung tayo po ay merong iniingatan, hindi po yun sa katotohanan. Kung meron po tayong hindi pinipigilan na sabihin na salita po ng Diyos, tapos hindi po natin nasasabi na ay sabihin natin, ay baka makasakit to, ay baka maka-offend to, ay baka mamaya maraming magalit sa salita ng Diyos. So, kahit po nakakasakit ang salita ng Diyos, kahit po nakaka-offend ang salita ng Diyos, we need to share the Word of God. Dahil ito po yung katotohanan, no? Yung katotohanan po ang magpapalaya po sa atin. So kapag patuloy po tayong lumalakad doon po sa kasalanan, patuloy po tayong nakatali, patuloy po tayong imprison sa kasalanan natin. So kung gusto po natin lumakad sa maging free, magkaroon ng freedom in spiritual, kailangan po natin lakaran ang katotohanan sapagkat yung katotohanan po, yung magpapalaya sa atin, which is the Word of God. Yun lang po, to be the Lord. Okay, so yan, at pakinggan po natin ang ilang opinion po ng ating pong kapatid, Brother Roland. Sa patuloy po nating pag-uusap po sa gabi ito about po doon sa God's Word reveals the hidden, no? So, hindi na po natin ito at pagtatalakayin po natin at gawin po natin ang basis po ang Biblia upang patuloy nating ipamanhik, ano? At ibahagi ang salita ng Diyos sa bawat mga nanonood at yung sa atin pong mga tumatangkilik po ng programang ito. So nawa po maabot po tayong lahat at lalat na po yung mga kaibigan natin dyan na hindi po sila nagsasawa na panoorin ito at of course ipanalangin ang gawain ito. So Brother Juneo, ikaw po, ano yung masasabi mo doon sa aning So as we continue to learn the Word of God, sa gabing ito ay patuloy natin pinapalawak ang ganitong pag-uusap. Amen. Amen po, purihin po ang Panginoon sa ngayong gabi. So yung team po natin is God's Word reveals ito ba? Nagre-reveal po ang Panginoon sa kahit anumang bagay. Diba? Many of Christians na ginagawa nilang hobby yung pagsisunungin. Many of Christians na bakit ba ganito? Kahit alam mo, kahit di mo pa sinasabi, alam na ng Panginoon yung ginagawa natin. So, sabi dito sabi sa Luke chapter 12 verse 2, for there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known. Yeah. So, that shall not be revealed, neither hid that shall not be known.
Ginoo, no? Wala tayong matatago sa harap ng Panginoon. Di ba? Wala tayong makakatatago man sa kahit anong bagay. Alam ng Panginoon lahat. Di ba sabi sa Hebreo, na sabi doon, for the word of God is free and powerful than sharper than two-edged sword. Di ba? Power yung word ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin alam ng Panginoon. So, kailangan natin maging honest lang palagi, di ba? Tayo na ay isang anak ng Diyos, kailangan natin maging honest sa ating sarili. Hindi natin niloloko yung kapwa nating kapatira, niloloko natin yung sarili natin. So, yun lang po, purihin ko ang Panginoon. Amen. Okay, so again, yan po, Yan po, at purihin ang Panginoon. Yan, titingnan na po natin at pagbubulayan po natin to pagsasaluhan po namin ito sa ngayon. Pagsaluhan po natin ngayon po ang salita ng Diyos. At kayo pong mga nasa screen po ngayon or are watching right now, you can share and you can comment, no? Pwede kang mag-comment po through that screen, no? Na nakikita po natin sa ngayon. Pwede po kayong mag-render ng yung verse or verses na ito po ay mag-uugnay po sa pag-uusap po natin sa gabing ito. So, yan po. Huwag kayong mahiya. Huwag po tayong mahiya na mag-share, magbigay ng comment. Kasi nga po, yung comment na yan ay mas lalo pong tayong papalaguin, mas lalo po tayong papalawakin yan at dadalhin po sa katagumpayan po. So, sabay-sabay po tayong maging matagumpay sa larangan ng tinatawag na programa ng Diyos. Sapagkat lalo't kung tayo po ay mga mananampalataya, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, na kung saan ay nagnanais na maging kapaki-pakinabang sa ministeryo ng Diyos, ng Panginoon. So again, ito po tayo, Brother Roland, Brother Jeteo, paki-ready, at yung iba pa namin kasama ay hindi pa dumarating, but hindi po matupigil o hindi po matatapos. Dito po, ang ating pong naging basis po dyan ay ang Luke chapter 12 verse 2. Ang pagkasabi po dito, mga minamahal, for there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid, sabi niya, that shall not be known. So, walang hindi, sabi niya, hindi malalaman, no? Walang hindi mabubunyag. Walang hindi malalaman, mabubunyag sa salita ng Diyos. Oo, lahat yan ay malalaman po natin. Nakatago man yan, ito man ay sinalita sa sekreto, sa malapitan, pero ito ay mahihiyag sa Austak, o Austak. O Austak, yan. Sa Austak po yung mga yan di ba? Yung mga pinag-ano ng gwardiya, bantay, yung matataas na pagkatayo. So, malalaman doon po yan. So, tingnan po natin, sa ating pag-usap. Sabi po doon sa verse 1, sabi niya to, in the meantime, sabi niya, when there were gathered together, sabi niya to, an innumerable multitude of people, and so much that they trod one upon another, he began to say unto his disciples, first of all, beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Alam niyo po yung mga Pariseo, sila po yung mga sinungaling, mga hypocrite, mga hypocrite o hipokrita. Mga nananalangin doon sa mga corner, sa mga market kung saan, pero mga salbahe, So, pinapakita lang po natin dito na kung saan ay hindi dapat ginagawa. Pag itakil natin ito, mga kapatid, titignan natin kung paano natin ito mauunawa at kung paano mararating yung ating pong mga taga-subaybay po sa kabito. So, yan po. Sila po yung, alam niyo po sa mundo natin, sa panahon natin ngayon, there are a lot of people who are, yung nagpapakalinis, Oo. Mga nagsasabi sa kanilang sarili na mga itinataas nila sarili nila sa pamamagitan ng panglilinlang, sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga bagay na makakabuti sa kanyang sarili. Ngunit ito naman ay kasinungalingan. Oo. So, alam niyo po, sa mga tao marahil ay malungkot tayo, pero pagdating doon sa Diyos, hindi po tayo makakalusot.
Alam po ng Diyos lahat ang mga nangyayari sa atin. Whether be, ito po ay mangyari sa sikretong pananalita, sikretong pag-uusap. Ito po ay mahihayag, no? Ito po ay marireveal, no? Hindi po pwedeng kahit itago pa natin kung saan pa yan. Okay? Kung ano pa man. So that's why, pinapakita po diyan. Now, binabaybay po natin pa unti-unti, titingnan natin. Kaya babasahin mo itong buo. Tapos pag-usapan natin, pumili kayo ng mga mga verses na pwede nyo ipaliwanag, ano? Pero babasahin ko muna ang buo, no? Sabi that's why sinabi po sa verse 2, for there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known. Sabi sa verse 3, therefore whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the light, and that which ye have spoken in the ear and closet shall be proclaimed upon the housetops. Nakita niyo? Okay. And I say unto you, my friend, be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do. But I will forewarn you whom ye shall fear. Fear him which after he hath killed hath power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him. So are not 5 sparrows sold for 2 partings, and not one of them is forgotten before God? But even the very hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore, ye are of more value than many sparrows. Also I say unto you, whosoever shall confess me before men, him shall the Son of Man also confess before the angels of God. But he that denieth me before men shall be denied before the angels of God. And whatsoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. And when they bring you unto the synagogues and unto the magistrates and powers, taking no thought how or what thing ye shall answer, or what ye shall say. The Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say. So, nakita niyo po ito. Ang sa Diyos ay wala po tayong pwedeng itago. Okay? Hindi natin pwedeng linlangin ng Panginoon. But we, as human, marami tayong mga pagtatago sa sarili natin, no? Marami tayong mga nililihim, mga sekreto na mga gawa, mga pananalita, pakiramdam, mga sekreto lahat yan sa ating puso. But all of those, all of them ay marireveal, no? Even the housetop. Okay? So, lahat po yan ay maihahayag sa ayaw natin sa gusto. Because all of them are, sabi nga nito, alam ng Diyos. Kasi sinasabi nga, even, sabi niya dito, even the very hairs of your head are all numbered. So, meaning kasi, maging ang buhok natin, alam ng Diyos, bilang ng Diyos. Isipin mo, yung buhok natin ay bilang ng Diyos. Walang maitatago sa Panginoon. So that is why, ito po yung atin pong pag-uusap po sa ngayon, na patuloy po natin aanuhin, ano? So tingnan natin, Brother Roland, ano pa ba yung mga inyong masasabi pagdating po doon sa iba pang nakita na po natin dyan, na maging maging maano rin sa ating taga-subaybay, na once na binasa po natin itong chapter 12 po ng Luke, verse 1 to 12, ay makikita po natin kung ano ang naisiparating ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sige nga po, Brother Roland, ano pa ba yung pwede pang natin dyan? Amen. Sabi po dito sa verse 5, but I will forewarn you whom ye shall fear. Fear him which after that he hath killed hath power to cast into hell. Ye, I say unto you, fear him. Sa verse 6 po, are not 5 sparrows sold for 2 partings, and not of them is forgotten before God? But even the hairs of yours are all numbered. Fear not, therefore ye are of more value than many sparrows. So yung pinapakita po dito ng verse na to, no? Na bilang po ng Diyos, ang katulad ng sinabi ni Pastor, bilang po yung buhok natin ng Diyos,
at yung mga bagay na hindi natin, akala natin imposible sa sarili natin, sa buhay natin, ay kaya ng Diyos gawin, kaya ng Diyos makita sa kanyang kalooban, sa kanyang kapangyarihan. So, ganoon din sa atin, kaya nga sinabi kanina dito, sabi ko kanina, that Christ warns us doon sa kung paano po ang doktrina ng mga Pariseo ay na pwedeng makapang-deceive doon po sa ating, lalo na sa ating mga gustong lumakad sa katotohanan. So, hindi lamang po ito sa mga Pariseo, marami po tayo, mga minamahal, mga kapatid, mag-ingat po tayo sa marami po tayo napapakinggan, sa social media, sa television, sa radyo, lahat po na mapapakinggan natin, akala natin ang gaganda magsalita, ang gagaling magsalita. So, akala natin ang sinasabi po nila is nandun pa rin sa katotohanan, pero sometimes, meron po yung mga hidden agenda, meron po mga nais na maabong, meron po na yung mga nakatagong nais gawin na pwedeng maging patibong sa atin para po tayo ay ma-deceive, para po tayo yung faith po natin, yung paniniwala po natin is ma-twist, ma-confuse tayo. So, sabi nga ng salita ng Diyos that God is not the God of confusion, but God of peace. So, kapag tayo po ay na-confuse, doon na po tayo magda-doubt palagi kung saan po yung nilalakaran po natin pananampalataya. Magda-doubt po tayo palagi sa kung ano yung doktrina ng nilalakaran po natin. That's why kaya sinabi ng Panginoon dito na maging maingat, magkaroon tayo ng maging wise pa sa lahat ng bagay. Sapagkat lahat ng mga bagay niya na mga ginagawa nila, akala natin na magagaling, akala natin magaganda, pero marireveal yan in the end. Makikita po natin na hindi pala ganun kaayos, hindi pala ganun kaganda yung mga sinasabi po nila. Meron po pala silang mga tinatagong lihim doon sa gusto po nilang iparating sa atin. No? So kaya po tayo, lahat po ng mga sasabihin po natin, sabihin natin, ay, wala naman na ano nito, baka hindi rin naman nalaman na ganito yung gusto natin. Pero and then po, alam po ng Diyos yung mga gusto na yun nasa isip po natin, yun nasa puso po natin, yung mga bagay na gusto natin gawin sa makapanloko ng tao, makapang-deceive ng maraming tao, alam po ng Diyos, malalaman po ng Diyos yun. Kaya po, huwag tayong matakot doon sa kumbaga saan, sa pumapatay lamang ng katawan, sabi ng Panginoon dito. Huwag tayong matakot doon sa pumapatay lamang ng katawan. Matakot tayo doon sa nakakakita ng katotohanan at kayang patayin ang kapwa at katawan at ang kaluluwa po natin. Wala po po rin ng Panginoon. Okay, so, ayan po, at narinig po natin na bagkos doon tayo matakot sa pumapatay ng palihas, katawan at maging sa kaluluwa. Walang iba po sa Panginoong Jesucristo, ano? Yan po, doon tayo matakot sa Kanya na may kakayahan na parihas na pumatay, no? Kung saan siya po lamang ang may kakayahan na gawin ang mga bagay na ito. So again, mga kapatid, inaano po natin yan, ano? Pinag-usapan po na yan. Brother Tito, ano ba sa'yo? Mayroon ka bang ano? Na ika? Amen po. Sampay po sa akin and 9. Po, sabi po dito, but I will forward you whom ye shall fear he, which after he had killed, had power to cast into hell. Yeah, I say unto you, fear him. So, sunay po, but he that denieth me before men shall deny before the angels of God. So, sabi po sa apay, but I will forward you whom ye shall fear him. Diba? Sabi po dito, forward, at po ba yung warn? Diba? At pinapaalahanan po tayo ng Panginoon yung, diba? Halimbawa po, may isang magnanakaw na nagnakaw daw, diba? Diba? Sabi na, kung sarili natin, diba? Ano po ba ang ginagawa ng magnanakaw, diba? Kinukulong sila is, we deny ourselves in the Lord kung mapupunta tayo sa impyerno. So, ganun lang po yun. If we deny, di ba? But he that denied before denied me before men shall deny before the angels of God. Di ba? Pag dinay natin ang Panginoon sa Kristo, we are going to hell. Di ba? Di ba? Wala tayong magagawa kung isa ka mong magnanakaw, pag dininay mo yung kung nagsisinungaling ka, mapupunta ka pa rin sa kulungan. Di ba? Kasi marireveal pa rin yan eh. Malalaman at malalaman pa rin yan. Diba? Kung tayo, kung nagsisinungaling man tayo, kung hindi natin tinanggap ang Panginoon sa buhay natin,
we are going through. So yun lang po po ito, Panginoon. Amen. Okay, so ayan po at pakinggan po natin ang ilang mga salita pa na kung saan po ay pumapasok po doon sa ating pong pinag-uusapan po sa gabi ito na wala po talagang ma-i-deny o wala po talagang maitatago sa harap ng Panginoon. So, kaya nga po ay kinapan po natin, sinisika po natin na maabot po lahat ng mga kakailanganin po natin bilang human o mga tao. At ang pinapakita po dito na nais po nating maabot bilang isang tao po ay sa atin po malaya o maaaring magawa po natin yung mga bagay na hindi na maaaring ito ay ninanais natin, gusto natin, bagamat kahit hindi tama, pero sa Diyos po lahat po na yan ay hindi po natin maitatago. Sa tao, sa kapwa-tao maaaring matago natin, but sa Panginoon ay hindi po natin maitatago yan. So that's why, ito yun po natin, as we need more verses po doon sa binasa po natin, ay in order to, sabi nga natin, mas lalo pang masuportahan po yung ating pag-uusap sa gabing ito, ay pinakita na nga po na sa ating pong tao, dahil alam ng Panginoon nga sa atin, o alam ng Panginoon nga tayo, tayo po ay higit sa lahat, no? What I mean is, mas tayo ay binigyan ng halaga ng Diyos. Okay? We are more valued sa harap ng Panginoon kasa sa mga tinatawag na mga sparrow. So, pag sinabi sparrow, ano ba ito? Ito po ay ibon, maliliit na ibon. Oo. Na kung saan ay, sabi ng Panginoon doon sa, sa verse 7, but even the very hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore, ye are of more value than many sparrows. That's what. Also, I say unto you, sabi ng Panginoon, whosoever shall confess me before men, him shall the Son of Man also confess before the angels of God. Sabi nga rin niya. But he that denieth me, sabi nga rin sa binasa ni Brother Giteo, before men shall be denied before the angels of God. Amen. So whatsoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. So, yun po ang magiging masakla po, Okay. Sa tao, mapapatawad pa. Pero sa against the Holy Spirit, wala na pong kapatawaran. So that's why, mga minamahal sa gabing ito, hindi po na kami magpapakaano pa dito, mamaya magtitrivia si Brother Giteo, Mga minamahal, ang gusto lang ipaabot ng Panginoon sa atin dito, bilang isang tao, tayo po ay, wag po tayong manloko, okay? Wag po tayong magsinungaling sa harap ng Panginoon, At lalo naman doon sa mga mananampalataya na, hindi po tayo dapat nagtatago, So we must be faithful, we must be true, okay? Doon sa mga sinasalita natin, sa iniisip natin. Lalo, isa ka ng anak ng Diyos, okay? So, maybe doon sa mga hindi pa ligtas, hindi pa anak ng Diyos, marahil sa mga tao ito ay mga ignorant pa, hindi pa nila talaga alam ang bagay na pinag-usapan ko na katulad nito. So, sila po ay kumbaga absuelto pa sa ganung kalagayan. But then, kailangan po natin talagang reconcile sa Panginoon. And then as forgiveness, then accept the Lord Jesus Christ as our personal Savior and personal God, So mahalaga po 'yon, mga minamahal. So wag natin pong patigasin ang ating puso, mga puso. Lapit po tayo sa Panginoon habang may pagkakataon pa. As we are alive, sabi nga nila, Habang mga buhay pa tayo, ay may doon tayo ay pwedeng pakinggan pa ng Diyos sapagkat nakakapagsalita pa tayo. But we're going to die, kung tayo mo ay mga patay na, hindi na tayo makapagsalita at hindi na rin tayo makakapagsisi kung mga patay na. That's why, kung patay na, ay kung yan ang naging desisyon mo na, nung buhay pa ay naging desisyon mo na ay hindi tumanggap sa Panginoon,
Pag dumatay na tayo, wala nang pawian yun. At hindi na po mangyayari ang maligtas pa. So, yun po. Habang buhay pa, ay dapat lumalapit sa Diyos, humingi ng kapatawaran, naglilinis sa harap ng Panginoon at malagot tayong papatawarin ng Diyos. Sinasabi po ng 1 John chapter 1, verse 9, that if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. So yan po, mahal na mahal po tayo ng Panginoon, mga minamahal, no? Amin po mga taga-subaybay, mga kaibigan po natin, o mga na sumusubay po ng programang ito, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Huwag po tayo mag-atumbili na lumapit sa Kanya at magsisi, tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo, sampalatayan na natin ang ating Panginoong Jesucristo upang sa walang hanggang buhay. So yan po, purihin ang Panginoon at hindi na po tayo magpapakatagal pa sapagkat meron pa rin po tayo mga susunod pa. Pakiula na lang po ng ating pong What's in the Box, no? Kung mayroon po kayong idea, unahan niyo po ang What's in the Box, meron po tayong load na matatanggap. So again, bago ko po tawagin ang ating pong mga tinatawag na okay. Yan. So tinatawag po natin mga girls. Ito po, meron po tayo sa likod, ay ating pong mamaya i-anos din po ng mga babayan. Pero meron po tayo sa likod po ditong tarpaulin. Ito po ay ating pong youth conference po this coming Saturday, dated, day 23 ng October. Meron po tayong youth conference from morning to afternoon, 8 a.m. to 3 p.m. ng Sabado. So, ang ating pong diyan po ay pulling them out of the fire, #pulling all youth. Yan. Okay, so yan po, pamakita nyo. Sana po wag kayong mag-atumili na mag-register. Pipindutin nyo lang po yung link dyan at mag-register po kayo upang ang first 99 na kabataan ay pumasok po sa ating pong pag-games. No? May mga tayo mga token na ipamimigay. Okay, ay pumasok po kayo. Now, bago po tawagin ng pong ating mga girls, tawagin mo natin ng ating pong magbibigay ng trivia. Tapos, Brother Roland na mag-prepare for our prayer of salvation. Okay po, ito po yung trivia natin for tonight o ngayong gabi. Ano po ba? Easy Bible trivia muna po tayo. Yung the Bible is the most popular book that ever written. So, yung Bible, the Holy Bible is popular in the whole world. Yung Bible, yung Biblia na yan, maraming kaluluwa ay ang naligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Di ba? Maraming naabot ang salita ng Diyos because of the Word of God. Di ba? Yung mga sila Apostle Paul, di ba? Maraming sila ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Maraming tumanggap sa Panginoong Kristo. So, maraming yung mga Kristiyano ang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Di ba? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Revelation, alam nila yon because the Word of God is the most popular book that ever written. Di ba? So, yun lang po yung Bible trivia po natin for tonight. Yung the Holy Bible, yung the Word of God. So, yun lang po. Amen. So, ayan, maraming salamat po, Brother Jeteo. Review po natin, no? So, ayan po, sa lahat po ng mga manonood po natin, ng mga first time lang po nakapanood ng Sila Mantago, at sa mga matagal na nanonood at hindi pa sigurado po sa kanila pong kaligtasan, no? So, ito na po yung po natin, yung time po natin para po tayo ay makasigurado sa kaligtasan po natin sa harap ng Panginoon. So, pagkat maaaring bukas ay huli na. So, huwag na po natin aksayahin yung panahon natin sapagkat ang panahon po natin ay nalalapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. So, kailangan po natin maging ready at maging sigurado, maging sure sa buhay na wala hanggan na regalo sa atin ng Panginoon. So, sa gusto pong tumanggap, no, sa mga hindi pa po sure sa kanila pong kaligtasan, ito po, i-guide ko po kayo ng panalangin pong pagtanggap sa gabi ito. So, kung gusto niyo pong tumanggap, sundan niyo lamang po ang panalangin gagawin ko po. Tayo po yung kumakit at yung muko. Let us pray. Panginoon, salamat po sa gabi ito sa binigay niyo pong oras sa bawat sa amin, Panginoon. Nandito po kami, Panginoon,
sa gabing ito upang humingi ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming puso at isip, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang Diyos na pinaniniwalaan namin, Panginoon, na binuhay mula sa pagkakapatay. Panginoon, nandito po kami, Panginoon, binubuksan po ang aming puso at inaaniyahan ka namin upang ikaw ay dito manahan. Tinatanggap ka po namin, Panginoon, sa aming buhay bilang aming Diyos at tagapagligtas mula sa kapahamakan sa impyerno. Salamat, Panginoon, sa iyong regalo na buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita at sa patuloy niyo pong bibigay sa amin ng opportunity, Panginoon, na mapakinggan ang iyong salita sa gabi nito, Panginoon. Ilang namin binabalik ng papurot pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Puli po, Panginoon. Ayan po, tawagin na po natin na natin mga girls. Girls, it's your turn. Come on. Okay, so once again, blessed evening po sa ating lahat. Hello sa ating mga viewers dyan na nanatili pa na mapanood po ang ating programa for this evening po. So ngayon, ladies, dadako na po tayo sa ating segment na Jar of Wisdom. So, before that, meron po tayong acknowledging the viewers and also meron po tayong word of encouragement sa gabing ito. So, unahin po muna natin, i-acknowledge po muna natin ating mga viewers. Sister Jessie. So, ayun po, mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, before we proceed in our Jar of Wisdom and word of encouragement, we would like to acknowledge first our viewers. So, shout out po kay Sis Angel Mariano Binuya, kay Sis Lorna Cordivilla, kay Sis Jade, Sis Jasmine Bercel, Sis Rhea May Soriano, Bro Alvin Montes, Sis Jairam Marquez, Sis Reynami Sigulan, kay Sis Rochelle Angeles, kay Sis Annaliza Tagapan, at kay Brother J. Edwin. Ayan. Egin. Kay Brother Jefferson Antonio. So, yun naman po, and praise God. Ay, kay Sis Marie Chris Lominyuke. So, at kay Sis Jemima Mercado. So, yun lang po, and praise God. So, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay ng aming programa na Siloam on the Go. Ayun po. So, let's proceed po sa ating word of encouragement ng Chof. Magandang gabi po sa ating lahat. Napakaganda po ng topic natin ngayong gabi na pinamagatang. Ang topic natin mga girls. God's Word reveals the hidden sa Luke 12:2. Sinasabi nga po dito sa Tagalog, datapwat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at natatago na hindi malalaman. Napakaganda po topic ngayon, ngayong gabi nito. At sabi nga po dito na tandaan po natin na ang ating Panginoon ay alam lahat ng ating mga nararamdaman. Iniisip at gagawin. Ito po ay nakasulat sa Biblia na ang lahat ng nakatago ay may bubuyan po talaga doon. Sinasabi nga, I encourage everyone na magpakatotoo po tayo sa ating sarili, lalo na po sa ating Diyos. Dahil ang karapatan ay mahalaga, lalo na po kung ikaw ay mananampalataya.
maging mapagpasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay. Sapagkat kahit alam niya yung mga mali po natin na nagagawa, hindi pa rin hindi pa rin po nagsasawa ang Panginoon na pagpalain tayo at mahalin tayo. Napakabuti po talaga ng Diyos sa atin kasi kahit po napakarami natin nagagawang kasalanan, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Sinasabi nga po na at kung maaari, maging tapat din po tayo sa Panginoon sa lahat ng oras. Yun po, wala pong may itatago ang Panginoon sa mga nagagawa po natin kasalanan. Kahit po magtago man po tayo sa mga kapatid natin, sa nanay natin, sa asawa natin, pero po ang Panginoon, nakikita po niya tayo 24 oras. Yun po. Kahit ano pong itago, talagang may ihahayag po yun. At dapat tayo pong mga nakakilala na sa Panginoon, kailangan po na kung meron man po tayong mga nagagawang kasalanan na hindi naihayag, pero ang Diyos ang nakakakita, kailangan po natin mag-confess po kaagad po tayo sa Panginoon. Yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat. So, ako na po yung last na mag-word of encouragement. So, ang ating topic ay God's Word reveals the hidden. And sa ating main verse ay sa Luke chapter 12 verse 2, and ito nga ito'y pagkakasabi, "For there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known." So, in this passage po mga kapatid, pinapakita sa atin ng Panginoon na walang anumang sekreto o tinatago ang hindi mabubunyag pagdating po sa Kanya. Because we all know that God is powerful at hindi natin, at walang iba pang mas makapangyarihan pa sa Kanya kundi siya lamang. So kung dati po ay bulag tayo sa katotohanan at lumalakad tayo sa kadiliman, ngayon po ay natagpuan po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita, which is the Holy Bible. No? Doon po na-reveal yung mga hindi pa natin nalalaman. For example, na we are sinners. Tayo ay makasalanan, no? And because of God's grace, naligtas po tayo, not because of ourselves, hindi dahil sa mga good deeds, yung porket mabait ka, maliligtas ka or langit ka. No, hindi po dahil doon. Because of God's grace po. No? Also, nalaman din natin yung mga kamalian na ginagawa natin sa harapan ng Panginoon. Alam na po natin yung tama at mali, yung will po ng Panginoon sa bawat isa. No, and then by searching or reading the Word of God, ang daming nating nalalaman na nakakapagbago sa atin, nakakapag-renew ng ating buong pagkatao. No, yung dating mga ginagawa natin is naalis, napapalitan ng bago, which is Christ-likeness nga po, no? Only the Word of God ang nakakapagsabi sa atin ng katotohanan, not unlike the other books na puros flowery words yung mga nilalaman. So, yun naman po, and praise God. So, let's proceed on our jar of wisdom. Magbunot na po ako kung sino po ang unang sasagot sa mga questions. Okay. So, for our first question, so, how the Word of God reveals the truth. So, ang sasagot po niyan ay si Sis Judy. Amen. So I am the first. Yeah. Amen. So how the Word of God reveals the truth. So God reveals the truth through Scripture or through His Word. Di po ba? So Christ as a living Word of God is inspirable from truth. When we say inspirable po, sa Merriam-Webster, para maintindihan po natin, means incapable of being separated or disjoined, seemingly always together, very intimate. So, ang katotohanan talaga ay nasa Panginoon, di ba? Pag nasa katotohanan po tayo, it will make us free po. Po ba? So, ayun po, ano po yung how the Word of God reveals the truth. So, number one, di ba? Meron po 2 points dito. When we spend time in God's Word and prayer, the truth is revealed to us.
So, when we spend in God's Word, syempre, pag nagbabasa po tayo ng Word of God, and when we pray, diba, doon natin malalaman yung katotohanan. Kasi, only in God's Word lamang natin malalaman yung katotohanan. And then, when we seek the Word of God, the truth is revealed to us. So, pag sinaliksik po natin yung salita ng Diyos, dyan po natin malalaman ang lahat sa Bible kapag nagbabasa po tayo. When we search the Word of God, sabi nga po ni Sister Jessie, na marami po tayong malalaman doon, marami po tayong matutunan. Yun nga na, we know sometimes, di ba? I know some people, including our friends, our families, who say they are still following Jesus, but are walking away from God's truth. But are walking away from God's truth. When you say, yes, I'm following Jesus, yes, I know God, I believe in God, pero hindi nila nilalakaran ang katotohanan, which is the Word of God. So, as a human, we are sinful by nature, di po ba? There are no secret that time does not reveal. Diba? There are no secrets that time does not reveal. So, sabi nga diba sa Luke 8:17, kung babasahin po natin yung verse na yan, for nothing is secret that shall not be made manifest, neither anything hid that shall not be known and come abroad. Kung babasahin po natin sa Tagalog, sapagkat walang bagay na natatago na di mahahayag o walang lihim na di makikilala at mapapasaliwanag. So, napakapaliwanag po talaga, napaka-clear po yung sinabi ng Bible na wala talagang sikreto na hindi po mabubulgar po. Sapagkat tayong, especially sa ating mga anak ng Diyos, na wag po tayong, sabi nga dito sa meron po tayong, little secret grow up to be big lies. So kung sa maliit pa lang, meron po tayong secret na tinatago, it turns to a big lies na po siya. So sa maliit pa lang, kailangan, di ba, iwasan na po natin yung mga ganyang bagay po. Kasi tayo din po yung ano mo nga po to? Tayo din yung masasaktan at the end. So, kailangan na yun nga, yung sa ano po dito, the truth is truth even if no one believes it. A lie is a lie even if everyone believes it. So, ayun, Korean lamang ang Panginoon sa gabing ito. So, ngayon, ako naman po yung bubunot. So, ito po yung pangalawang tanong. How can we embrace the things which are revealed to us? So, sasagutin po ito ni Sister Nicole. So, ito ulitin ko lang po ang tanong. Ang tanong po is, how can we embrace the things which are revealed to us? So, sinagot po ni Ate Judy is, how the Word of God revealed to us. So, pinase ko po yung sa question, kung babasahin po natin sa Deuteronomy chapter 29 verse 29. Ang sabi po dito, the secret things belongs unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. So, unang-una po, para po malaman natin, how can we embrace those things na ni-reveal to us, may sasabihin din po ako na ito pong mga bagay na, ano nga po ba yung mga bagay na ni-reveal sa atin ng Panginoon? So, kung makikita po natin, syempre, unang-una po is the faithfulness. It is important. Yung katapatan po talaga sa Panginoon, especially di ba po sa Old Testament, yung mga kasalanan nila na nakakapag-trigger ng anger ni Lord is yung pag-make nila ng mga graven images and yung serving nila ng other gods. So, one thing na nire-reveal sa atin din ng Panginoon is to be faithful. And second is to fear the Lord. Di ba pinakita ng Panginoon kung gaano siya makapangyarihan throughout those generations. Pero ano pong ginawa sa next generations, talagang parang hindi natigil.
So, pinakita ng Panginoon na those who fear the Lord talaga is the one na makikinig sa Kanya, yung susunod sa Kanya. And lastly, pinakita po sa atin, na-reveal po sa atin ng Panginoon is to follow Him. It is important to follow the Lord. So, nalaman po natin, ni-reveal po sa atin ng Panginoon yung faithfulness, yung may takot sa Kanya, and yung pagsunod sa Kanya. So, we can embrace those things na ni-reveal sa atin ng Panginoon through acceptance. So, bakit po acceptance? Di ba po lagi natin sinishare yun? It is important to accept the Lord as our personal Savior. Kasi ni-reveal din po sa atin ng Bible that we are sinners and we are na may kamatayan. And yung walang makakapagligtas sa atin kundi yung Panginoon lamang. So, to embrace those things na ni-reveal sa atin, it is important to accept the Lord Jesus Christ. And also, it is important we can embrace those things through allowing God na mag-lead and mag-guide sa atin. So, bakit po? Ni-reveal sa atin ng Panginoon na if God is the one na nag-lead ng way natin, ng buhay natin, we are protected and we are secured. And ano pa ba? We are provided by God. So, napakagandang isipin po yon. So, para ma-encourage tayo to live our life to the fullest. Di ba, ito yung kasabihan, siguro worldly kasabihan, pero if gagamitin natin, di ba, live our life to the fullest with God. And lastly, it is important, we can embrace po to accept those things na nireveal sa atin ng Panginoon by accomplishing God's Word. Bakit po accomplishing God's Word? Tandaan po natin na kapag po tayo is gagawa ng isang bagay, may process po yan. And accomplishing God's Word, talagang sabihin natin, hindi po madali. Pero ni-revealed sa atin ng Panginoon that we accomplish God's Word kapag nag-endure tayo until the end. Great is our reward in heaven. Yun po yung ni-reveal sa atin ng Panginoon. Kaya po, ayun lang po, sabi nga po diba sa dulo sa verse 29 ng Deuteronomy 29 is that we may do all the words of this law. So, ayun lamang po. May God bless you all and may this word be a blessing po sa lahat ng nakapakinig. So, ayun, for our third question. Amen. So, ito po, sasagutin po ito ni Sister Laila. So, yung question po is, will God be able to break us if He sees our plans will destroy us? So, Sister Laila, here's your question. Amen. Ito kasi yung mga topic minsan na nababasa ko sa Facebook. So, personal. Pero, it's all about us talaga being a Christian, how we will be able to face God kapag may mga ginagawa tayong hindi maganda sa harap na, di ba? So, sabi dito, God sees through our souls, entire being, and even our intentions. And He will indeed break our hearts if He saw that our own plan will going to destroy us. So, totoo yun, di ba? Why? Kasi, because He's protecting us and He wants the best for us like our parents did. So, kung ano yung gusto sa atin ng parents natin, syempre ganun din yung will ng Panginoon na maging maayos tayo. So we must get away with our hidden agendas, reservations, and contemplate the will of God in our life. We know that His will is unrevealed and we can only see it and experience the glimpse of it if we begin to seek and live the life God wants us to live. So, we may never see the will of God if we follow our own will. So, we must not be self-willed. Pero sometimes, minsan na oftentimes, nangyayari siya. So, unavoidable talaga pag we are weak spiritually. We'll only experience breakthroughs in our life if by all means we will prioritize God in our life. If we serve God fully and giving our best to the Lord. So, we must be still in His will. So, ayan. We are the child of God and our Father will not break us if He doesn't have a purpose.
there's a lot of times that we decide on ourselves and we tend to neglect His will, His word, and undeniably the advice of our pastor. And consequent, so yun nga nangyayari, padalas natin i-break yung will of God. Kaya sa atin din yung, sa'yo rin yung nagka-suffer doon. So consequently, this topic is putting and directing us on a right track and teaching us to trust God in His leading. So napakaganda ng topic nito. Talagang tuturuan tayo na maging, na yun sa direksyon ng Panginoon, tinuturo tayo, doon tayo lumagay at mag-still. So, it also teach us to have a clean heart and purely serving the Lord heartily and mightily. So, teach us to trust God in His leading and be honest at all times, walking in God's way. So, we must thank God, the elders, and our pastor for leading and correcting, and also for giving us multiple rebukes despite of our stubbornness and disobedience. So, because they love us, kahit mga nagkakamali tayo, patuloy pa rin na tayong kinakorek kasi anak tayo ng Diyos at we are family. Tama po ba? So, ayun, always remember that God is the God of all grace and full of compassion and mercy. Napakabuti ng Panginoon sa buhay natin na despite na napakarami nating maling nagagawa, He's always ready to forgive our iniquities. And pinaka-the best pa is kinakalimutan ng Panginoon, di ba? Sabi sa Bible. So, ready siyang kalimutan yung pagkakamali natin. We must always acknowledge the Word of God in our life because God's Word is the basic instruction before leaving earth. So kapag yung Bible is ginawa natin acronym, BIBLE, basic instruction before leaving earth. And the Word of God reveals our unspoken thoughts, intention, and desires, and without it, we will be wandering lost in this world. So alam ng Diyos, and we cannot hide anything from the Lord. That's true. So sabi nga sa sa Hebrews 4:12, so sabi niyan sa Bible, for the Word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So lahat dyan nabanggit, body, soul, and spirit, di ba? Joints of the marrow. So kapag whenever we hear Word of God, na lalo sa preaching, talagang tumatagos ito sa puso natin and dumating sa point na iyak na tayo and babaguhin tayo ng salita ng Diyos. So us being Christian, don't leave our manual closed and be covered with ash. So huwag natin hayaan na yung Bible natin is laging alikabuhan na, parang masasulat mo na ito yung pangalan mo, diba? So, kailangan i-open talaga natin to have devotion, meditate His Word. So, meditate it and learn the will of God through His Word and manifest because it will truly change our perspective in life. So, ayun lang, yes, God will break us if our plan will going to destroy us. So, yun lang. I hope you have learned something from sino na next, last. So, ako na magbabasa. Is white lie a sin? So, is white lie a sin? Amen. So, bago ko sagutin yan, naano ako dun sa, may naalala lang ako nung nag-aaral pa ako dun sa trivia ni Brother Juteo. Bible is the most books na printed in the world. But do you know that Bible is also the first printed in the first printing press na create ni Johannes Gutenberg. So, and the first printing print niya ay 1,000 books. So, yun. So, is white lie a sin? We all know that lying is a sin, but is white lie a sin? Nasubukan niyo na bang nag-white lie? Diba? Parang sa isang araw mag-white lie ka eh. So, tinawag siyang white lie kasi sabi nila, it is very
minimal na kasalanan. Pero sabi dito, lying is defined as making an untrue statement. Or a white lie is an untrue statement to cover up wrongdoings. And we do white lies, especially ginagawa natin to para hindi mapahamak ang isang tao. And dito sabi, it is true that some sins bring about worse consequences, di ba? Yung pagnanakaw, yung mga pagsusugal, yung mga ganon, worse consequences. Pero sabi dito, and it is true that telling a white lie will not have some serious effect as murder, ganon. But all sins are equal and offensive in the Lord, di ba? Lahat yan, maliit man malaki, ay kasalanan sa Panginoon. Telling a white lie usually benefits someone, but that is still selfishness. Di ba? Nag-white lie ka na, naging selfish ka pa. Kasi sometimes ayaw nating mapahamak, kaya nag-white lie tayo. Or ayaw natin siyang mapahamak. Usually, nangyayari ito sa mga magkakapatid. Ayaw mo siyang mapalo, kaya sinabi mo, hindi mo alam yung nangyari. Ayaw mo siyang mapahamak, kaya sinabi mong, or hindi mo alam. Yung parang gano'n, that is white lie. Kasi you are covering up someone para for his goodness. Pero still, again, that is a lie, and that is a sin. Sabi dito, little white lies are often told to preserve the peace, as if telling the truth would in some way destroy peace, di ba? Kapag sinabi mo yung totoo, sisisihin ka pa kasi nga pinalo siya, si ate kasi, gano'n, di ba? Parang feeling mo dahil sa'yo, napalo siya. Di ba? Pag sinabi mo yung totoo, nakaka-relate ba kayo? Na nung sinabi mo yung totoo, napahalo siya o kaya napahamak. So, parang ikaw, nagkikilty ka, di ba? Pero, you just did what is, di ba, dapat. Sabi ito, sabi, yet the Bible presents truth and peace as existing together. Love, truth, and peace. Ito sabi yun sa Zechariah 8:19. Tellers of white lies believe that you're speaking lies out of love. We are speaking lies out of love. Pero sabi ng Bible, speak truth out of love. So, doon pa lang, sila, parang mali na, di ba? Parang hindi na, contrast na sila. And here, sometimes telling the truth is not easy. In fact, it can be downright unpleasant. But we are called to be truth tellers. Tayo mga Kristiyano, we are called to be truth tellers. Being truthful is precious to God. Sabi nga sa Proverbs 12:22, lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. So, yung mga truthful, nadidelight natin ng Panginoon. Though, napakahirap magsabi ng katotohanan, or i-base na rin natin sa sharing of Word of God, napakahirap kasi tatanggihan ka, tapos sasabihin nila, alam na nila, parang, tapos, parang yung tingin nila sa'yo, parang may sakit na, minsan tataguan ka pa, di ba? Pero, yung tempt natin yon is, it delights God. And, it demonstrates the fear of God, yung telling truth. Siyempre, takot tayo sa Panginoon, di ba? That's why we need to tell the truth. Furthermore, to tell the truth is not a suggestion. It is a command. Sinabi yon sa Ephesians 4:25, wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Hindi pala suggestion, sabi ka ng totoo. It is a command pala na dapat natin gawin. We have no choice but to do it. Okay? So, being truthful flies in the face of Satan, the father of lies. Isipin mo, if you're lying or if you're doing white lie, nakikiama ka rin kay Satan, di ba? But if you tell the truth, parang ipinapamukha mo kay Satan na I am the Son of God,
and I will be truthful whatever happens. Sabi pa dito, being truthful honors the Lord who is the God of truth. So, malalaman yun sa Psalms 31:5. So, whatever it is, kung ano man yung consequence, we need to face it. Kung nagkamali man siya, or kung nagkamali ka man, well, sa bawat pagkakamali, always remember that there is a consequence and you need to face that consequence. Kasi, if you will run from that consequence, next time, mauulit yan. Kasi, hindi ka natuto eh. Wala kang natutunan. And you keep on hiding that truth. Walang mangyayari. You will not grow. So, yan lamang purihin ng Panginoon. Amen. So, ayun, amen. Natapurihin po ang Panginoon. So, meron po tayo ngayong announcement muna sa ating mga upcoming event. Okay, Sister Nicole, paki-announce po natin. Yes, so ayun, uunahin ko na po ang nakapaskil sa aming likuran and ulitin ko lang po yung announcement ni Pastor. So, we are inviting once again all the youth to join us this Saturday, October 23 at 8 a.m. to 3 p.m. So, morning and afternoon. Pero don't worry po, ano naman po yan? May pahinga naman po tayo dyan. Hindi po siya talagang tuloy-tuloy. Bali, parang 2 sessions siya. So, ayun, we are inviting everyone to join us by mag-register kayo sa link po na ano yun? Kinoment ko po dyan sa comment box. Nakapin po, ayun. Nakapin po yung link ng Google form po natin for our participants sa Google Meeting. And meron din po tayong live streaming. So, besides sa Google Meet, meron din po live streaming. So, makikita po natin ang ating theme dito, Pulling Them Out of the Fire, hashtag Pulling All Youth. Of course, with our guest speakers, pastors, Pastor June Meliana and Pastor Aris Velocis. And with our beloved pastor, of course, Pastor Jesus Meliana. And magkakaroon din po tayo dito ng teaching, syempre teaching for ladies, especially mga youth to, no, about depression, modesty, love, courtship, marriage, etc. So, marami po yung matututunan tayo for this youth conference. Kaya po, nawa lahat po ng youth is magiging interested to join us. And hindi pa po huli ang lahat, pwede niyo rin pong palitan yung profile pictures niyo with yung frame po. Yan, meron po, makikita niyo po yan sa ating mga nagkakalat po na SBBC Fund na profile pics, makikita niyo po yung link doon. And you can also put the caption. Copy-paste lang po. And ayan, next po for our Praising God Through Singing Part 2 naman po tayo. So wala po pong definite time and date. Pero ayun, maglalabas din po kami ng announcement for that and information. Maglalabas din po kami kung kailan and yung registration form. Kaya mag-practice na po kayo. Do it po pala to yung category natin. Do it. Duo. Bawal po yung single. Bawal single. Hindi mo bawal. Solo. Bawal yung solo. Bawal yung Paano kung isang mukha lang? Paano kung isang mukha lang tapos isang mukha pero parang isa pa rin po yung parang pagkatao. Basta dalawang tao. Two persons. Individual. Yes po, 2 individual persons. Yan. Dapat pa gagawin natin specific. 2 individual persons. Do it. So, ayun lang po and maraming salamat po ulit sa lahat. Nasa comment section po yung Google form ng ating youth conference. So, ayan, may nakahuli na po ba sa ating What's in the Box? Pwede po ba yun? Sige, wala naman po si Kuya dito kanina, so... May question yung sa kanya eh. Ayun, so, counted ba yun? Kasi, Dati kasi hindi ano mo, ang sabi niya kasi, Dati hindi powerbomb? So, sorry. May question mark po kasi. So, ayun na, dahil meron na po nanalo sa What's in the Box. So, ang nanalo po, i-reveal po natin kung sino po yung nanalo about reveal. Reveal din po yung topic natin ngayon gawin. And this si Brother Erwin Villan. Ayan. So, ayan. I-reveal na po natin ang laman ng ating mahiwagang box. Power na well ay.
Dark na walang power. So, sa pagsagot niya po, meron po siyang doubt. That's a power bomb. At dahil kaya ano dahil nag-doubt ka, wala kang load. Question kasi. So, ayan, pa rin po ang Panginoon. Tawagin na po natin ang ating pastor and other man beside Dave. Amen. Come forward na lang po. Amen. Okay, so yan, muli, kami po ay patuloy po na nagpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong pong matyagang pagsubaybay po sa programang ito. So again, nawa, naabot po tayo ng mensahe, no, ng Diyos na ginamit po yung ang mga lingkod ng Panginoon upang i-share po sa atin kung ano ang dapat, gaya po ng ating pong pinag-usapan po ngayon, na may tema po tayong God's Word reveals the truth, o reveals the hidden. Okay, so yan, salamat po sa patuloy na panunood ninyo. At once again, ito po ang programa ninyo na Siloam on the Go. Open and close parenthesis, God's Order. Asta, make one fruit of thy ministry. So manalangin po tayo. Amen. Let us pray. Panginoon, aming Diyos na dakila, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa natapos na programa, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na marami pong naabot na kaluluwa ng mensahe niyo, Panginoon. At salamat, Panginoon, at sa mga nakikinig, sa mga sumusubaybay, Panginoon. Patuloy niyo po silang dalhin sa inyong paanan, Panginoon, lumapit sa inyo sa pamamagitan ng programa ito, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, at patuloy kayong nangunguna, patuloy po kayong naitataas, Panginoon. At sa lahat ng nagsalita, sa lahat ng nagpapagamit, Pagpanginoon, patuloy niyo po sa pagpalain. Muli maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan po, muli, gusto ko pong i-remind kayo, ngayon na pong Saturday, 23 po, Youth Conference, ang ating pong tema ay pulling them out of the fire, hashtag pulling on youth. Yan po, huwag kayo magkatubilin na mag-register at manood po mula po ng umaga hanggang pong hapon. Maraming salamat. To God be all the glory. God bless you all and bye-bye. Paano to sis? End? 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 So, ganito ang ano natin. Tuloy na tayo doon. Kaya ba to? Ha? Mga parang ngayon mo.